that shine with hope and grace fills the sky. May your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and rejoice and be glad in it. We'll rejoice and rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. Can we shout Jesus? Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and rejoice and be glad in it. We'll rejoice and rejoice and be glad in it. Pwede po ba nating bigyan na malakpak ang ating Panginoon Diyos? Sabay-sabay po nating awitin to. Leave behind what happened yesterday, 'cause today, there's a new thing happening. Sige pa! Hallelujah! Sabay-sabay po tayo. Leave behind all what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind all what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind all what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind all what happened yesterday, 'cause today there's a new thing. Leave behind all what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind all what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. 'Cause this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and rejoice and be glad in it. Come on! This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and rejoice and be glad in it. We'll rejoice and rejoice and be glad in it. We'll rejoice and rejoice and be glad in it. We will rejoice, Panginoon. Hallelujah. Let everything God has breath. Praise the Lord. Let everything God has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything God has breath. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise in the valley, praise in the mountain, I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I'll praise when I'm numbered, praise you surrounding. His praise is the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause praise is my weapon.
'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it in? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep? I won't be quiet. Come on. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Oh, praise. Praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Come on, sabay-sabay po. Let everything Let everything kind of spread. that is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything kind of spread. that is spread. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this day. Salamat sa presensya niyo, Panginoon. Nararanasan namin today. Hallelujah. Let's continue to worship. Yes, Jesus. There must be more than this. Oh, breath of God, come breathe within. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you.
deserve glory. Gamit ang buhay mo. Kausapin mo, Panginoon, this is the day na sumurrender sa Panginoon Diyos. At ibukan ang ating mga bibig that He is worthy of praise. Angels, they bow
patuloy po natin bigyan ng isang malakas at mataas na palakpak ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah! He is worthy of all the praises and glory. Hallelujah! Sige po, malakas na palakpak sa ating Panginoong Diyos ngayong umaga. Hallelujah! Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon Diyos. Sa umagang ito, Panginoon, na muli pinagkalooban mo kami ng pagkakataon, Panginoon, upang maawitan ka, masayawan ka at mapapurihan ka sa lugar na ito, Panginoon Diyos. Tunay na yung katapatan, kadakilaan at kapangyarihan mo, Panginoon, ay tunay na nararanasan namin, Panginoon Diyos. Banal na Espiritu, hayaan niyo po na maranasan namin ang inyong presensya sa lugar na ito. Ikaw po ang patuloy na kumilos at magparanas sa amin ng tunay na kagalakan at kapayapaan habang kami ay nagkakaisa sa lugar na ito. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, Panginoon Diyos, dahil ngayong umaga na ito ay tinatanggap na namin ang katagumpayan ng gawain mo, Panginoon Diyos. Tinatanggap na namin ang pagpapala ng iyong salita sa oras na ito. At ngayong oras din na ito, Panginoon Diyos, patuloy kaming magpapasalamat sa katapatan mo sa buhay namin. Hallelujah, Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos sa umaga na ito. Hallelujah. Sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God po. Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, gayon din po sa ating mga kapatid po sa online. Ano po, bagamat maulan po, nararanasan pa rin natin ang kabutihan ng Panginoon Diyos dahil tayo ay nagsama-sama pa rin po sa lugar na to. Ano po, at ako rin po ay nagpapasalamat din sa Lord dahil nabigyan po muli ako ng pagkakataon. Ano po, salamat sa ating butihing ding pastor na nagtitiwala pa din sa pagpapahayag ng salita ng Panginoong Diyos. Ano po. So ngayong umaga po, dahil po tayo ay nasa theme po ng Building the Fireplace. Last week po ay naumpisahan na po ng ating Pastor June ang topic po about, or theme po about sa Building the Fireplace. At ito po ay yung nagtatitle ng Blueprint po. Ano po, habang binabasa ko po yung mga title ng ating theme po ngayon, talagang yung last week po, yung sa introduction na sabi ko talagang engineer ang ating pastor dahil sa blueprint. Ano po, kailangan ng plano bago tayo makabuo ng sarili nating fireplace. Ano po, at nung nabasa ko po yung topic ko, clearing the heart. Sabi ko, hindi ako engineer, kaya clearing operation ako. Ano? Kidding aside po, so sa pagpapatuloy po ng ating topic ngayong umaga po, ano po, clearing the hearth. Ito po, hindi po ako mali ang spelling. Ano po, may hearth po talaga na salita. At ito pong topic natin na to, mas higit nating iintindihin dahil mayroon na po tayong blueprint last week Ano po, na ipaliwanag at naihayag na po ng Pastor June kung paano tayo magkakaroon po ng plano sa pagbubuo o pagtatayo ng own fireplace natin. Ano po, ngayon po, kung makikita po natin, para higit nating ma-illustrate ano po ang itsura ng isang heart, makikita po natin dito sa larawan. Yung heart po, ito po yung definition niya. So the definition of the fireplace hearth, the floor of a fireplace, usually of stone, brick, or other material, often extending a short distance into a room. Ibig sabihin po, ito po ay platform doon sa loob ng ating fireplace po kung saan nilalagay yung mga ginagatong, yung mga ginagamit para makabuild tayo ng fire. Ano po? So yun po yung heart na kailangan nating i-clear. Ano po? So sa pagpapatuloy po natin dito, makikita po natin clearing Siyempre pag clearing may nililinis. 'Di ba? Pag clearing may madumi. Ano po? So kung makikita natin dito, ito po ay halimbawa ng mga maruruming hearth or fireplace. Ano po? Kung makikita niyo, barado, makalat, puro abo, nangingitim ang paligid. Ano po? Physically po, ano ba yung mga pwede natin, or practically speaking, ano ba yung mga pwede nating maranasan muna bilang sa ating physical na pangangatawan pag ang isang fireplace ay may karumihan? Ano po, sabi po dito, a dirty fireplace possess serious risk, including number 1 po,
house fires from flammable creosote build up. Ibig sabihin, pwedeng magkasunog. Kasi hindi nasusunog ng tama yung mga sinisiga. So, pwede siyang kumalat saan mang bahagi ng fireplace at maglikha ng malaking apoy. Pwede rin siyang health issues like respiratory problems or eye irritation. Sa ating pangangatawan mismo, masama ang epekto niya. At syempre, carbon monoxide poisoning which can cause fatigue, headaches, and long-term organ damage. So kung makikita po natin, practically speaking, hindi po talaga maganda ang may maruming fireplace. Hindi talaga maganda na pag gusto natin magpainit, yung nilalanghap naman natin karumihan. Yung nilalanghap natin, usok na hindi natin alam kung magiging maayos ba para sa ating kalusugan. So sa pag-uumpisa po natin ng topic na clearing the heart, ito po ay illustration lang po ito ng tinatawag nating heart. This time, sa pagpasok po natin ng topic ng clearing the heart po, makikita po natin dito, or may illustrate natin yung heart bilang our temple and altar. Paano ba natin mapapanatili o gagawing malinis ang ating altar or ang ating fireplace para makalikha ito ng apoy na siyang magiging passion natin in serving and knowing our Lord. So, dito po, ang word natin, or ang key verse po natin, may manggagaling sa 2 Chronicles chapter 29, verses 15 to 17. Sabi po dito, they gathered their brothers and consecrated themselves and went in as the king had commanded, by the words of the Lord to cleanse the house of the Lord. Kasunod po, the priests went into the inner part of the house of the Lord to cleanse it, and they brought out all the uncleanness that they found in the temple of the Lord into the court of the house of the Lord. And the Levites took it and carried it out to the brook Kidron. 17 po, they began to consecrate on the first day of the first month, and on the 8th day of the month, they came to the vestibule of the Lord. Then for 8 days, they consecrated the house of the Lord, and on the 16th day of the first month, they finished. Basahin po natin siya sa wikang Tagalog. Sabi po dito, tinipon ng mga ito ang kanilang mga kapwa Levita at nilinis ang kanilang sarili ayon sa kautusan. Gaya ng utos sa kanila ng hari, pumasok sila at nilinis ang templo ayon sa kautusan ni Yahweh. Pumasok naman sa loob ng templo ang mga pari at inilabas ang maruruming bagay sa bulwagan ng templo ni Yahweh. Kinuha naman ito ng mga Levita at dinala sa libis ng Kidron. Sinimulan nila ang gawain ng paglilinis noong unang araw ng unang buwan at 8 araw nang umabot sila sa portiko. 8 araw pa nilang nilinis ang templo ni Yahweh at natapos nila ito sa 16 na araw ng buwan ding iyon. Purihin po ang Panginoon Diyos sa kanyang makapangyarihang salita. Kung babasahin po natin, ito pong key verse natin ngayon, meron pong binanggit na hari. Dito po kasi sa key verse natin, hindi po napakilala, kung babasahin po natin yung buong chapter 29, ipinakilala po doon yung hari na tinutukoy na nagsagawa ng isang kautusan. At ang pangalan po niya ay si King Hezekiah. Kikilalanin muna natin ang hari na ito para alam natin sino ba yung nag-command sa mga Levita para linisin ang templo. So si King Hezekiah po, his name Hezekiah, ang meaning po nito is the Lord strengthens. He became king of Judah at 25 years old and lead religious reforms. And he also destroyed idols and pagan altars, restoring worship in the temple. Makikita po natin siya sa 2 Chronicles 29, 3-5. So kung makikita po natin dito, si King Hezekiah po, siya po yung nagpasimula o nagkaroon ng conviction from the Lord na kailangan ko nang linisin yung templo. Kailangan nang maglinis ng altar. Siya rin po yung nagpaumpisa na kailangan basagin o alisin na yung mga rebulto, mga kahoy o bato na ginagawang idols or altars ng mga tao na makasalanan at hindi pa nakakakilala sa Diyos. So kung dahil po ganyan ang ginawa or inutos ni King Hezekiah, meron po siyang nagkama po siya sa 2 action para po maisakatuparan yung clearing of the heart. Una po,
nagkaroon po siya ng command. Ano po, mababasa po natin yan sa 2 Chronicles 29:5. This is the command of King Hezekiah. Sabi po niya, they said to them, "Hear me, Levites. Now consecrate yourselves and consecrate the house of the Lord, the God of your fathers, and carry out the filth from the holy place." Nagkaroon po siya ng kautusan bago magkaroon ng mga pagpaplano, paano uumpisahan na maglinis. Second action niya po is, he had a decision or declaration to make. Ano po, ginawa niya o nagdesisyon po siya. Ano po, sabi po dito sa 2 Chronicles 29:10, I have now decided, in-underline po natin para mas ma-emphasize natin yung declaration and decision making niya. Ano po, I have now decided to make a covenant with the Lord, the God of Israel, in order that His fierce anger may turn away from us. So, ibig sabihin po, nagkaroon siya ng declaration and command because ayaw niya nang magkaroon pa ng galit sa kanila ang Panginoon Diyos. Ayaw na nilang bumalik sa pagkakataon muli na maranasan nila na yung hagupit ng galit. Sino po ba dito naranasan na ng pagpapalo ng Lord? Na po, pag sinabi pagpapalo, yung alam mo naman na love mo naman si Lord, pero minsan sumusuway, minsan nagiging pasaway. Ano po, magpapalo ang natatanggap natin. Ibig sabihin, ginigising tayo doon sa mga mali nating gawa. At dahil ayaw nang maranasan po ni King Hezekiah yon, ayaw din niyang iparanas yon sa kanyang mga nasasakupan, which is the Levite. Nagkaroon po siya ng declaration and command na umpisahan na po ang paglilinis. Ano po? So katulad po na sinabi natin kanina, dito po sa hearth na tinutukoy natin, it is not the practical hearth na tinutukoy natin as a physical part po ng isang fireplace, kundi yung fireplace po inside us. Ano po, kung paano natin ipapalinis o paano tayo magkakaroon ng self-declaration to make it clean. Ano po, so meron po tayong key points dito, 3 lang naman po ito, kung paano tayo magkakaroon ng tamang kaparaanan, ano po, kung paano tayo magkakaroon ng kalinisan. Ano po, sabi po dito, yung number 1 po natin is a call to consecration. Mababasa po natin yan, ano po, sa 2 Chronicles 29:15. Sabi po dito, they gathered their brothers and consecrated themselves. Una po, syempre nung binasa ko po to, ano po ba yung consecrated or consecration? No? Napatanong din tayo kung ano yung word na yan. Pero sabi po dito, consecrate means the action of making or declaring something. Ibig sabihin, dito po sa verse, they gathered their brothers and consecrated themselves. Sila po nagkaroon ng declaration towards themselves to have clearing. Nagkaroon po ng pagpayag. Sabi pa po dito, dito po natin makikita yan sa 2 Chronicles 29:15-17. Sabi po, they gathered their brothers and consecrated themselves and went in as the king had commanded by the words of the Lord to cleanse the house of the Lord. So sabi po dito, before the priest could clean the temple, they had to clean themselves. So, ibig sabihin po, for us to be able na magkaroon ng pagpapasya or declaration sa ating mga sarili na gusto nating magpalinis or malinis ang ating fireplace, kailangan tayo mismo, mag-umpisa muna tayo na linisin ang ating mga sarili. Halimbawa na lang po pag maglilinis tayo ng bahay, di ba po may ibang mga magulang sa umaga, bago sila maglinis, bago sila mag-umpisa na baliktarin o itaktak yung bahay para malinis, naliligo muna sila, nag-aayos na sila kasi alam nila pag pinagpawisan na sila, bawal na maligo kasi sabi nila mapapasma, di ba? Pero sabi dito naman po, binigyan po ng diin yung pagkakaroon ng consecration, kailangan malinaw sa sarili mo na maglilinis ka, magpapalinis ka. Sabi dito, the revival begins with personal consecration. You can't restore what haven't surrendered. Ibig sabihin po,
bilang tayo po ay nakakilala na sa Panginoon Diyos at tayo ay mananampalataya na rin, isa po sa pinakang requirement natin bilang anak ng Diyos ay magkaroon ng personal consecration or tinatawag nating personal surrendering, submission, personal submission. Ano po? Kasi bakit po? Sabi po dito, you cannot restore what haven't surrendered. Ibig sabihin, gusto mong palayain ang iyong pagiging magagalitin pero hindi mo naman, palagi ka pa rin nagagalit. Diba? Gusto mong palayain na, Lord, ayoko na nga nagagalit sa tao pero pag merong nagsukat ng pasensya mo, lalabas na naman yung pagiging tigre mo. Diba? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng maisuko yung isang bagay na kinikip mo pa din sa'yo. Diba? Parang kalat sa bahay. Gusto mo malinis yung bahay mo, pero yung mga basyo nandun pa din. Diba? Nandun pa rin yung mga kalat na hindi, remembrance to eh. Hindi, memories to. Kailangan ko pa rin itabi. Kahit halimbawa, coke mismo lang, yung mga friends mo, uminom kayo. Uy, memory to sa amin, sama-sama kaming uminom ng coke mismo eh. Ang gagawin, itatabi mo pa yung bote ng coke, diba? So, ganun po yung nangyayari, diba po? Ibig sabihin, you cannot say that you are being restored if you cannot surrender the things that need to be surrendered. Ano po? Sabi po dito, the cleansing of the temple was preceded by a cleansing of the heart. Ibig sabihin, nag-uumpisa inner. Napakadali naman po kasing linisin ang physical natin. Maligo ka lang, mag-makeup ka lang, magpaganda ka lang, di ba? Kumbaga, nako-cover na yung mga bagay na dapat i-cover. Ano po? Kumbaga, kung ikaw sa tingin mo, pag bagong gising ka, alam mo na hindi ganun kaaya yung mukha mo, ang gagawin mo, mag-aayos ka na kaagad. Maglilinis ka na, maghihilamos ka na. Pero this time po, we are talking of our own heart. Ano po, kailangan po, bago tayo para po magkaroon ng cleansing of your own temple or altar, kailangan magkakaroon din tayo ng cleansing ng ating puso. Huwag po nating hayaan na, kasi po, sabi po sa Bible, di ba, everything flows in your heart. No? Kung ano yung dumadaloy sa puso nyo, yun yung inilalabas. So, ibig sabihin, kaya nga po walang lingid sa Panginoon Diyos eh. Hindi mo sasabihin na, hindi na ako galit. Pero ang ipinapakita ng akto, pananalita at pag-iisip mo, galit ka pa din. Diba? So, ibig sabihin, puso ang may problema. Ano po? Sabi po dito sa application natin, what inner work needs to be done before outer change can take place in your life? Before you try to fix the world, have you allowed the Holy Spirit to clean your heart? Napakagandang question and challenge po ito sa atin. Ano po? Mahirap po kasi para sa isang tao na nagtuturo ka na dapat mapagpasensya ka. Pero pagkatalikod mo, ikaw pala yung walang pasensya. Ano po? Ibig sabihin, ano ba yung mga bagay in your inner self na gusto mong ipalinis o linisin? Ano po? Kung ano kasi yung mga bagay na gusto mo nagre-reflect sa'yo, it is something na kailangan mong ipalinis. Ano po? Kung gusto mo na maging mapagpasensya, kailangan let the Lord or the Holy Spirit clean your heart to have more patience with other people. Diba po? Pero kung wala pa doon yung puso natin, yun po yung mga bagay na kailangan nating ipanalangin sa Panginoon Diyos para magkaroon ng kalinisan. Ayan po yung call to consecration. Ibig sabihin, we need to declare in ourselves that we want to be clean. Ano po? Kailangan i-declare natin, we will have our full submission to the Lord. Na Lord, I surrender everything to you. Hindi ko po kayang linisin yung sarili ko. Hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko. Ikaw lang po ang nakakagawa nun. Ano po? Second po natin is removing the uncleanness. Ito na, mag-uumpisa na tayong maglinis. Dahil at the first place, you have already declared that you wanted to be clean. Second, syempre, action na tayo. Ano po? Kailangan natin ng action. Hindi pwedeng you are just declaring to yourself na gusto kong maging malinis pero wala kang ginagawa para malinis yung puso mo. Kaya minsan merong mananampalataya, they feel bored pag nandito sa loob. Bakit po? Kasi hindi pa nagkakaroon ng kalinisan kaya hindi niya makita yung joy sa mga dapat niyang gawin para sa Panginoong Diyos. Ibig sabihin, meron pang hino-hold back. Meron pang strongholds na hindi mabitawan kaya hindi makahakbang. Ano po? Dito po sa removing the uncleanness, makikita natin ang verse na ito sa 2 Chronicles 29:16.
Sabi po dito, they brought out all the uncleanness that they found in the temple. So ito po, dito po natin makikita, babalikan po natin yung words na yan, ano po. Sabi po dito, the priest went into the inner part of the house of the Lord to cleanse it, and they brought out all the uncleanness that they found in the temple of the Lord into the court of the house of the Lord, and the Levites took it and carried it out to the brook Kidron. Ito po, yung brook Kidron po dito is unfamiliar po sa akin. Kaya talagang binasa ko, ano ba tong Brook Kidron na to? At ito po siya kanina yung binalikan natin. Brook Kidron, or also known as the Kidron Valley, was seen repeatedly in the Old Testament as the place where they destroyed the idols when a new king would come in and clean house. This location is associated in the Bible with sorrow, judgment, and death. So ito pong Brook Kidron na to, or Kidron Valley, dito po yung lugar kung saan tinatapon lahat ng mga binabasag na mga bato, rebulto, mga Diyos o sariling altar ng mga tao na kumikilala ng mga iba't ibang klaseng Diyos-Diyosan. Ano po, doon po nila dinadala sa Brook Kidron para magkaroon ng cleansing. Kumbaga doon pinapalaya yung mga espiritu na hindi inaayon po sa tao man yan o sa mga bagay na kailangan palayain. Kaya po itong lugar na to, tinawag to na full of sorrow, judgment, and death. Kasi lahat po ng mga negative na spirits or negative na mga bagay na kailangan maalis o malinis sa isang bagay o sa isang tao, doon po iniiwan. So dito po sa removing the uncleanness, makikita po natin dito, ang sabi po dito, wait lang, ang dami kong pinindot. Ayan. The temple had been defiled, false worship, idols, and neglect had filled the holy place. The priests didn't just move the trash, but they removed it. So, ibig sabihin po, dito po sa removing the uncleanness, nakita po natin kung paano nila isinagawa yung paglilinis po doon sa templo. Nung nag-umpisa na po na mag-command si King Hezekiah, una po nilang ginawa, inalis nila. Kung ano man yung mga karumihan na nakikita nila doon sa templo. Kung ano man yung mga bagay na hindi naayon, alikabok man yan, abo, mga ribulto, mga bagay, mga upuan, sirang upuan, lahat ng hindi naayon po na nagbibigay ng karumihan o bigat doon sa loob ng templo ay inutos ni King Hezekiah na alisin. The priest didn't just move the trash, they removed it. Bakit po? Kasi po, di ba kadalasan, halimbawa, lalo na, eto mabentang gawain to sa mga kabataan natin. Pag inutusan maglinis, gitna lang yun nililinis. Pag sinilip ng mga nanay at mga magulang, yung kasulok-sulukan, bakit may alikabok ba to? Yung pala, gitna lang yun nilinis. Hindi tinatapon o nililinis yung buong bahagi ng lahat ng pinapalinis. So, ibig sabihin, when you decide to remove the uncleanness, you must remove it all the way. No, walang tira. Wala dapat ititira. Kumbaga, alam mo ng dumi, bakit pa natin isi-save yun? No, sabi dito, you need to let go of something that could not help you to become what God has planned for you. Kailangan mong mag-let go ng mga bagay. Naalala ko po sa mama ko pag merong mga tinatabi na kami po ng ate ko, ba't mo pa tinabi? Pero most of the time po, yung ate ko po yung mapagtabi talaga ng mga bote-bote. Kaya sasabihin ng mama ko, bakit po tinatabi yan? Remembrance nga, lalo na yung galing ng ibang bansa. Kaya pag naghahalongkat kami ng mga gamit, puno ng bote, puno ng mga libro, yung mga nandoon. So ibig sabihin po, hindi ko po sinabi itapon nyo lahat ng gamit nyo. Ang sinasabi lang po natin dito, alisin po natin kung ano yung mga bagay na nakakasikip, nakakarumi, o hindi na makakatulong sa atin, hindi lamang sa ating sarili, maging sa templo na binubuo. Bakit po? Sabi po sa John 15:2, He removes every branch in me that bears no fruit. Ibig sabihin, hindi tayo magkakaroon ng naisin ng Panginoon Diyos o yung kalooban ng Diyos sa atin if we are continuing to hold everything na hindi na nakakatulong sa atin. Baka kasi it is too hard for you to be involved and take a step in the ministry kasi hanggang ngayon you cannot let go of things or people. Baka may pagkakataon na, kasi when you try to be involved in the ministry, that's the time na magkakaroon ka na ng decision to make na I will be the fireplace in me.
No? Kasi nandun yung fire eh. Pag na-involve ka na, nandun na yung fire. 'Di ba? Magkakaroon na siya ng siga paunti-unti kasi nag-step forward ka na eh. Pero bakit hindi ka magkaroon ng desire or decision to make that I will step out on my comfort zone and try to be involved in a ministry kung saan makakabuild ako ng fireplace ko. Kasi baka hindi mo pa binibitawan. No? Baka hindi mo pa pinapalinis. Baka hindi mo pa tinatanggal yung mga dapat tanggalin. Baka this time you are asking the Lord, how? Paano po? Pero He already gave you the answer. Puro ayaw mo lang talaga ipasweep out sa Lord lahat ng mga strongholds na yon, no? So, paano tayo makakabuild? Paano tayo makakabuild ng own fireplace, clean fireplace, kung tayo po ay gusto pa rin nating itago sa atin yung mga karumihan na to? Sabi po sa application natin, what spiritual clutter is crowding your soul? Ano ba yung mga karumihan na nasa iyo pa din? Ikaw ba ay patuloy pa rin na namumuhi sa mga tao? Ikaw ba ay patuloy pa rin na nagtatanim ng galit o sama ng loob sa ibang tao? Ikaw ba ay merong inggit? Nagsisinungaling ka pa rin ba? Nanloloko ka pa rin ba ng tao? Ito po yung mga bagay na iniisip natin, okay pa siya, iingi ko na lang ng sorry sa Lord. Pero ito po yung mga bagay na dapat hinaakbangan natin at binibigyan natin ng desisyon na kailangan nating ipa-remove. Kasi ito yung pwede na maging hadlang kung bakit hindi tayo makabuild ng own fireplace natin inside us. Sabi po dito, are there attitudes, habits, or compromises that must be carried out to the Kidron Brook? Hintayin niyo pa po bang daling kayo ng Lord sa Kidron Brook, tas doon kayo diba? Tanggalan ng mga or linisan ng mga masasama na nasa kalooban natin. Ano ba yung mga bagay na gusto niyo nang iwanan sa Kidron Brook? No? Ano yung mga bagay na gusto mong ipalinis na sa Panginoon Diyos at totally ipatapon na siya sa Kidron Brook? So, dito po makikita natin, sabi po dito, you can't worship God on top of all idols. Cleansing means bringing things out in the open and letting them go. Ibig sabihin po, katulad po ng sinabi sa Matthew 6:24 po, no? You cannot serve two masters at one hand. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve but God and money. Ibig sabihin po, hindi mo pwede sabihin na naniniwala kang Diyos na ang Diyos mo buhay na, pero patuloy ka pa rin naniniwala sa kahoy. Di po ba? Hindi mo pwede sabihin na alam mo na ang Diyos mo ay buhay na, pero ginagawa mo pa rin yung mga bagay na nakasanayan lang. Ang ibig sabihin po ng removing the uncleanness, lahat ng mga bagay na sinasabi mong nakasanayan mo lang, dahil ayon, yung nakikita mo dati at ginagawa mo dati ay ayaw mong isuko at ipalinis, hindi po tayo magkakaroon ng greater expectation that we can build our own fireplace inside us. So ngayon pa lang, ipa-remove na natin sa Lord ang lahat ng yan and let the Holy Spirit dwell in your fireplace. Third po natin ay a renewed dedication. So sabi po dito, ang renewed dedication po ay manggagaling sa ating verse 17 po yun. Hindi ko po nabago yung 16. Sabi dito, they began to consecrate. On the 16th day of the first month, they finished. So makikita po natin dito, sabi po ni Chad A. Brodwick, spiritual renewal begins with a heart surrender to God, allowing Him to restore and refresh our faith. So makikita po natin sa verse 17, sabi po dito, they brought out all the uncleanness that they found in the temple. It is part of being renewed in our dedication to be more specific sa mga bagay na ipapaalis natin sa Panginoong Diyos. Mali po yung verse na nakalagay dito. No? Sabi po dito, they began to consecrate on the 16th day of the first month, they finished. So sabi po dito, the cleansing wasn't a rush. Hindi po minadali. Bakit? Kasi tumagal po ng 16 days. It took 16 days, 8 for the priest,
and 8 for the temple. Ibig sabihin, 8 days pong naglinis ang mga Levites, bago nila pasukin ang templo at linisin din ito ng 8 araw. Ibig sabihin, hindi pwedeng sabihin natin na, okay na to, malinis na ako, ngayong araw din, kailangan matapos din tong paglilinis na to. Ang tunay at banal na paglilinis po ay hindi po minamadali. Cleansing is also known as healing. Ibig sabihin, once we decide to be cleansed, we are also decide to be healed. From what? From the sins, sa lahat ng mga bagay na hindi na ayon sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Some of us are in a rush. No, yung iba sa atin dito, masyado nagmamadali. Bakit gano'n? Nagpa-pray naman ako, dapat magaling na ako. Bakit gano'n? Nag-confess naman ako sa Lord ng kasalanan ko, bakit parang feeling ko hindi niya naman ako pinatawad? Bakit gano'n? Pinag-pray ko naman na hindi na ako magsisinungaling, pero kahapon nakapagsinungaling pa rin ako. Di po ba? Gusto natin, when we ask for it in prayer, gusto natin, we receive it instantly. In some situation, it happens naman po. No? Because our God is a God of miracle. Kadalasan talagang ipinagkakaloob na ng Diyos ang sagot sa panalangin. Pero when it comes to cleansing and healing po, talagang it is on process. But when the Lord wanted you to have the renewal of your mind and spirit, and He also wanted you to build a relationship with Him in your own altar, He will let you undergo the process. So, ibig sabihin, ito pong proseso kasi na to, hindi lang kayo malilinis, kundi mababago. Di ba pag naglilinis po tayo sa mga bahay natin, na ang saya-saya natin makita na pag nag-iikot tayo ng mga upuan, o kaya ililipat natin yung pwesto ng Christmas tree, ililipat natin yung pwesto ng TV. Feeling mo bagong-bago sa mata mo, no? Pipicturan mo pa yan, di ba? Kasi nga, feeling mo, ang aliwalas sa mata, parang bagong bahay kasi malinis, di ba? Pero, ang gusto po ng Lord, when it comes to cleansing or healing, our own altar or our own fireplace, ibigay po natin yung time, para tayo mismo. Kasi during that time na binigay sa'yo to be cleansed, makikita nyo at ikaw mismo, marirealize mo, you will be convicted the things that you need to surrender to the Lord. Hindi na kailangan sabihin sa'yo ng Lord, ikaw sinungaling ka, patanggal mo yung pagiging sinungaling mo. Hindi po. Tayo po mismo mararamdaman at malalaman natin yung mga bagay na dapat nating ipinapalinis o tayo mismo dapat nating inaalis sa ating mga sarili. Cleansing of the heart, yung hearth po sa fireplace is also cleansing your own altar. Kaya nga po in-illustrate natin kanina, yung fireplace natin is something na katulad or illustration ng ating puso at ang ating espiritu. Na pag pinalinis ang isang templo or isang altar na katulad ng pinagawa ni King Hezekiah, it is also like cleansing your own heart. Nandoon yung tunay na paglilinis. Purification of the heart is also purification of your own heart. Di po ba? Pag tayo nagpa-purify sa Lord, alam natin kung paano pinupurify ni Lord yung templo niya, yung altar niya. Ganon din yung pwede niyang gawin sa ating mga puso at espiritu. And sanctification of the heart is also the sanctification of our own altar. So there is a certain process. No? Baka yung iba sa atin dito nagmamadali. Ang tagal ko nang pinag-pray ito, hindi pa rin ibinibigay. Hindi naman pag gusto mo magpainit dun sa fireplace, diba? Kusa na siyang aapoy tapos papainitan ka na niya. Ano bang mga paghahanda ang ginagawa? Diba? Ihahanda mo yung posporo, ihahanda mo yung pangsiga, panggatong, diba? Lilinisin mo yung lugar. Kasi nga, hindi siya aapoy kung hindi malinis eh. Diba? So, ibig sabihin, may proseso. May steps kung paano natin siya gagawin. Sabi pa po dito, but once the heart is cleared, the fire can burn again. So ibig sabihin, doon na mag-uumpisa yung apoy. Diba? Doon na mag-uumpisa yung passion, no? Katulad dun sa consuming fire kanina. We need the passion from the Lord, from the name of the Lord, para tayo mismo maranasan natin yung tunay na paglilinis, tunay na ginagawa ng Diyos sa buhay na meron tayo. Sa application po natin, sabi po dito, don't rush your restoration.
Ano po, God is patient with you. 'Di ba? Kung isipin mo, ubus na yung pasensya mo sa sarili mo. No? Bakit? Ayaw mo nang maging maldita pero ang Lord hindi. Alam ko mababago ka pa. 'Di ba? Are you willing to patiently work with Him to restore the temple of your heart? That's a great question. Ano po? Kasi it should start within. Kailangan sa atin mismo nag-uumpisa. Hindi pwede na sinabi ng pastor mo na kailangan mong malinis, tsaka ka lang magde-decide na maglinis. Ano po, ang tunay po na declaration or consecration of being cleared is by our own submission and surrendering. Ano po, kailangan we must know how to have this renewed dedication and determination para maging malinis. Katulad po nitong ating mga Levites, ano po, makita nyo yung tiyaga na kailangan yung preparation. Yung preparation po ng paglilinis ng temple, makita natin dito, syempre, kailangan mong ihanda yung mga panglinis, yung mop, yung walis, yung feather dust, lahat ng mga pwede, yung garbage bag. Pero ang inumpisahan po nilang ihanda yung kanilang mga sarili dahil alam po nila na hindi po biro ang gagawing paglilinis sa templo. Ano po, hindi lang po siya yung literal na linis. Ano po, hindi lang siya yung wawalis-walis sila. It is also battling spiritually kasi we never know what spirit inside ng templo na yon. 'Di ba pag ang isang templo ay hindi napapanalanginan o may mga bagay na pwedeng mag-attract na mga spirits na hindi naaayon sa loob ng templo, it can build negative inside it. At pag naka-build siya ng negative inside it, pwedeng ikaw ma-attract or ma-absorb mo siya kung hindi ka malinis. 'Di ba? Pwedeng mag-transmit sa iyo yung spirit na nandoon sa loob ng templo if ikaw mismo sa sarili mo ay hindi ka malinis. Kaya nagkakaroon po tayo ng cleansing of our own spirit or tinatawag natin na paghahanda, ano po, para tayo mismo before we proceed doon sa gagawin nating clearing operation, sa ating mga sarili or even in our own fireplace, makikita natin that it is a requirement to make na ihanda ang ating mga sarili. Kasi it is a battle Battle na yun spiritually. Kaya nga po sinasabi natin na hindi siya instant kasi it is really a spiritual battle already. Nakikipaglaban na ang inyong espiritu sa mga makamundong bagay para hindi na ito maging karumihan sa espiritu nyo. Kaya nga it is important that we know how the Holy Spirit works and be activate. Pag ang banal na espiritu po ay hindi natin alam kung paano siya gumagana o paano niya tayo tinutulungan at sinasamahan sa bawat spiritual battle natin. Hindi natin alam kung paano tayo babaguhin ng Diyos at ng banal na espiritu. But if we are aware on how the Holy Spirit works and activated, we are welcoming Him. Tayo mismo, wide open arms. 'Di ba? Sige po, Holy Spirit, cleanse me. 'Di ba? I surrendered everything to you. Alam mo kung paano sumuko. Hindi ka na magmamatigas. Hindi na magiging paulit-ulit yung kasalanan at pagkakamali mo. Kasi alam mo na yung paglilinis na gagawin sa'yo ay hindi lang basta paglilinis, kundi laban. So kung makikita po natin dito, para po sa ating conclusion, it is the clearing the heart in our lives. Dito po sa conclusion natin, makikita natin na yung ginagawa o sinasaayos po ni King Hezekiah sa templo po na katulad ng sinabi natin kanina sa 2 Chronicles chapter 29 po. It is also the same as how our lives being cleared. Ang buhay po kasi ng tao, madalas po nagkakaroon ng paghihirap, pagkalito, o kaya bagay na hindi maintindihan kung bakit nangyayari sa kanila dahil may mga karumihan na nagsisilbing panggulo sa buhay nila. Ibig sabihin, hindi natin mahanap ang tunay na relasyon sa Panginoong Diyos sa ating mga sarili at kung paano makikipag-isa sa banal na espiritu dahil itong mga karumihan na to ay nananatili pa rin po sa atin. Dito po sa clearing the heart in our lives, have you already asked yourself, am I already clean? Tunay ba na nalinis na ako ng Panginoong Diyos? Or tunay na ba na nakapagpalinis na ako ng aking sariling altar sa Panginoong Diyos?
Kasi baka ang bawat isa sa atin dito, you are questioning, bakit siya puspos? Bakit siya nagkakaroon siya ng panahon, pagkakataon na, bakit siya lagi nakakausap? Naalala ko po, isang beses, share ko lang po, yung isa po naming kapatiran na youth po, si Sister Eliza po, nakausap ko siya isang beses na nagkakwentuhan po kami. Tapos, every time na magkakwento po ako sa kanya, nagugulat kami. Kasi yung mga nasi-share at nakakwento ko po sa kanya is all about testimonies on how God speaks to me by His words. At yun talaga yung pinangyayari ng Diyos sa buhay ko. And then habang kinikwento ko po sa kanya yun, siguro po tumagal din kami ng ilang oras sa pagkikwento kasi parang nakwento ko na po lahat sa kanya yung mga testimonials na kung paano ang Lord every time na meron akong decision making, i-surrender sa Lord, magpapapray ako sa mentor ko, kay Pastora Gracia, kung paano nagiging proseso yung pagkakaroon ng declaration and decision making sa buhay ko. It is because God speaks through my devotions. And habang sinishare ko po sa kanya yon, meron din po siya na inahalin tulad na prayer niya or even devotion niya sa akin. Na sinasabi niya sa akin, wala, Ma'am Kat, favorite ka talaga ni Lord kausapin. Hindi ako nakakaranas ng ganyan eh. Yung talagang direkta yung sinasabi sa'yo. Ganun yung po yung sinasabi niya sa akin. Favorite daw ako ni Lord kausapin. Sabi ko naman po sa kanya, alam niyo po, walang favoritism ang Lord. Walang paborito ang Panginoon Diyos. Kung tayo ay meron lang malinis na hangarin at puso na handang sumuko sa Panginoon Diyos at magtiwala sa kaya niyang gawin sa buhay natin, asahan niyo mangungusap ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, tayo po mismo kasi ang magsisimula nung apoy na yon. Hayaan nyo na gatungan kayo ng gatungan ng mga salita ng Diyos habang kayo ay nakikipag-usap para yung apoy na yon ay kusang liliyab at mag-aapoy sa mga puso nyo. So yun po yung susi kung paano tayo nagkakaroon. At salamat po sa Panginoong Diyos dahil hindi ko man po napapansin, ganun po yung mga nagiging tingin ng yung mga kabataan na nakakausap ko when it comes to life testimonies. Glory to God po para po doon. So dito po sa clearing the heart in our lives, sa conclusion po natin. Una po dito, sabi, we all have spiritual hearts. Yun yung sinasabi po natin kanina. It is the place where God's presence is meant to burn brightly. But over time, ashes of sin, neglect, or distraction can smother the flame. Ibig sabihin, hindi po natin pwede sabihin na malinis ka na agad sa unang pagkakataon na ipinalalangin mo siya. Hindi mo pwede sabihin na wala nang karumihan ang puso mo. Hanggat nandyan pa yung galit, hanggat nandyan pa yung puot, hanggat nandyan pa yung kasalanan, hindi mo masasabing malinis ang templo mo. Ikaw po mismo, sa sarili natin, tayo ang nakakaalam ano ba ang tunay na kalinisan. Naalala ko po, lagi sinasabi ng Pastora Gracia, alam nyo ang pangit sa maganda. This time po, alam natin ang malinis sa marumi. Alam natin kung tayo ba ay tunay na nalinis na, nagpapalinis pa, o marumi pa din. Hindi po natin sinasabi to sa physical attributes natin kasi sabi po natin kanina, napakadaling maglinis physically. No? But in our spiritual life speaking, in order for us to fan the flame in our hearts, we need to surrender, have submission, and clearing of our own hearth in our lives. Baka po yung mga karumihan, yung mga abo, yung mga bagay na hindi nyo pinapansin, yung Word of God na patuloy na ibinibigay sa inyo ng Diyos para magkaroon po kayo ng kaparaanan o path. Alam nyo yung path na lalakaran nyo, hindi nyo pa rin pinapansin hanggang ngayon. Baka this time the Lord is telling you and speaking to you, pinagmi-mission na kita eh. Bakit hindi mo kasi ako sinusunod? It is your way to be cleansed, pero hindi mo siya sinusunod. Diba? Binibigyan na kita ng right courage para magkaroon ng koneksyon, relasyon sa akin. Pero hindi mo pa rin gustong bitawan yung mga bagay na pinapabitawan ko sa'yo. Yun po yung nagiging distraction para hindi magliyab yung apoy sa puso nyo. Second po, clearing the heart is not a one-time event. It's a call to regular cleansing,
to personal consecration, and to full-hearted worship. Kaya nga po, very important sa atin ang ating daily devotion. Daily siya kasi regular cleansing ang kailangan natin. Hindi lang siya seasonal. Hindi lang siya by mood. Yung devotion natin is something that could help us para every time nakakabasa tayo ng salita ng Diyos, there is always hope to be cleansed. No? Laging may pag-asa para malinis. Laging may pagkakataon para mabago. Ano? Laging may oras para mapatawad. No? Yun po yung laging ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos. Kaya, kailangan po tayo mismo makita natin sa sarili natin na maraming kaparaanan, hindi pa to yung dulo. No? Baka merong mga situation po dito sa atin ngayon, iniisip nyo, this is the end of everything for you. No, the Lord says, this is the start of something new in your life. Kasi mag-uumpisa na tayo magpalinis. At patuloy tayong magpapalinis sa katapatan at katotohanan sa tulong ng banal na Espiritu. Ano po? Sabi pa po dito, we all have spiritual hearts. The place where God's presence is meant to burn brightly. But over time, ashes of sin, neglect, or naulit po siya. Pero sabi po dito, the fire of the Holy Spirit can be a powerful internal force that concepts believers to pray, share the gospel, love others, and perform good deeds. Ibig sabihin, yung fire po from the Holy Spirit in our own fireplace could help us to be more involved, to be more passionate, and be more intentionally wanted to be part or involved sa mga gawain ng Panginoon Diyos. Pag wala na po yung apoy, pag wala na yung passion, ang mararamdaman mo na lang pagkasawa, pagkawalang pag-asa, palaging pagod, wala nang joy sa ginagawa. Ganun na lang po problema. Diba? Madidiin ka na lang sa mga ibinibigay ng mundo sa atin. But the Lord is telling us right now, be renewed, not just in your mind, but also in your spirit. Let the Lord cleanse us today. Let the Holy Spirit dwell in us today para tunay na maranasan po natin ang kalinisan. Ano po, tayo pong lahat ay tumayo. Sa umaga po na to, hayaan niyo po na mangusap ang banal na Espiritu po sa inyo kung paano kayo hahakbang, sisimulang humakbang sa kung paano tayo magiging malinis, hindi lamang sa harapan ng mga taong nasa paligid natin, kundi mismong sa harapan ng Panginoon Diyos upang magkaroon po tayo ng banal na relasyon. Ano po, this time po, have your own consecration na ang Lord, hindi naman siya namimili ng taong lilinisin. Hindi naman siya namimili ng puso na kakausapin. Hindi siya namimili kung saang o kaninong puso papasok ang banal na Espiritu para mangusap. Every one of us who trusted and accepted the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior has the privilege to be cleansed by the Holy Spirit. Tanggapin po natin yung privilege na yon. Ano po, meron man sa atin dito na hanggang ngayon may dumi, may kalat, o mga bara sa ating puso man, sa espiritu, sa damdamin, this is not an accident for you to hear these words. Ano po, the Lord wants to cleanse you. He wants to purify you. He wants to sanctify you. He wants you to know that nothing in this world can mend or clean your dirty and broken heart, mind, and spirit other than Him. Meron ka mang kagalit, kamag-anak, kapatid, asawa, kapitbahay, dating kaibigan, kasamaan mo ng loob, ikaw man ay nagtaksil ng loko, hindi makalaya sa mga strongholds ng mundo, hayaan mo ngayong araw na kumilos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Ang pagkamuhi, palitan natin ng kapayapaan. Ang karumihan, palitan natin ng kalinisan. Ang galit, palitan natin ng pagpapatawad. Let us all surrender and submit everything to the Lord. Let every dirt, brokenness, misunderstandings, gossips, and arrogance be thrown in Kidron Brook. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos ngayong araw na ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, banal at dakila sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Banal na Espiritu,
patuloy mo kaming katagpuin sa lugar na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagre-remind sa amin, Panginoong Diyos, na ang kalinisan po hindi lamang nakikita sa pangharap na katayuan. Hindi sa mga bagay na nakikita, hindi sa mga bagay na naririnig lamang o nararamdaman, kundi sa kaibuturan ng aming mga puso. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, na kumilos ang banal na Espiritu upang kami ay tuluyang malinis. Magkaroon, Lord, ng tapat na pagsuko sa mga bagay na nagbibigay ng karumihan sa aming mga puso. Hayaan niyo po, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang kumilos sa buhay na meron kami upang lubos naming matanggap yung kalinisan na nararapat sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, dahil patuloy naming nararanasan ang pagmamahal. Patuloy naming nararanasan ang presensya mo. Patuloy naming nararanasan ang pagkilos mo. At sa oras na ito, aming Panginoon, patuloy po kaming humihingi ng kapatawaran, ng paglilinis at pagyakap sa amin bilang inyong mga anak. Tulungan niyo po kami na maging tapat, Panginoong Diyos, sa pag-confess ng lahat ng aming mga kasalanan, tapat na pagpapalinis sa inyo, at tapat na pagsuko ng mga bagay na dapat naming iwanan, nang sa gayon ay kami ay magkaroon ng lakas ng loob na ihakbang ang aming mga paa at makasunod sa iyo. Let our fireplace be fanned into flame, Lord God. Help us, Lord, na maranasan yung passion, maranasan yung intention, Lord God. Maranasan namin, Panginoon Diyos, yung katapatan sa paglilingkod sa iyo, Panginoon Diyos. Maraming salamat po dahil alam namin sa oras na ito, Panginoon, ay tinanggap na namin ang pagpapala sa inyong salita. At patuloy kaming magpapasalamat at itataas ang dakila mong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Itataas po namin ang lahat ng ito na ipapuri, pagdakila at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po tayo mamawag sa Panginoon. So for our verse po, matatagpuan po natin ito sa, so matatagpuan po natin sa 2 Corinthians 9:6-7. So gaya po ng sabi dyan, sabi po, no, the point is this: whoever sow sparingly will also reap sparingly, and whoever sow bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. So sabi nga po dyan, this verse really reminding us na kung ano po yung tinanim natin, yun din yung aanihin natin. You reap what you sow. Amen. So katulad din po dyan, sabi no,
when we give generously, whether it's time, love, money, service, we are planting. So we are planting seed that will produce a harvest. So may harvest po talaga. So this is not about the money. It's all about the heart behind the giving. Amen? It's not all about the money, kung magkano man yung ibibigay mo. Ito po ay tungkol kung ano yung puso ng pagbibigay mo. So it's all about the heart. Amen. So and also, giving is a personal decision, a spiritual act, a joyful response to God's blessing in our lives. Amen. And also po, let us sow generously today. Sinong gusto magtanim? Magtatanim. Amen. So let us sow generously today, not out of guilt or habit, but from our hearts full of faith, love, and gratitude. So makakatayo po ang bawat isa at ihanda po habang hinahanda natin ang ating mga kaloob. Let's pray po, let's taas po natin sa Lord ang ating mga kaloob at patuloy po tayo sa Kanyang presensya. Let's bow down our head and feel the presence of the Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, O God. Lord, we praise you, O God. We praise you, Holy Spirit. We praise you, Jesus, O God. Lord, thank you, Panginoon, because you give us a chance, Panginoon, na magkaloob, O God. Lord, we are here right now, Panginoon. Inaabot, Panginoon, ang aming mga kaloob na galing sa aming mga puso, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, na linisin mo, Panginoon, ang intention ng bawat isa. Why we give, Panginoon? Kung bakit kami nagbibigay, Panginoon. Lord, may this, Panginoon, ang pagbibigay namin ay patuloy na maging ang pagpapala din, Panginoon, sa ibang tao, O God. Sa church, Panginoon, at sa lahat pa, Panginoon, ng mga bagay na paggagamitan nito, Panginoon. Lord, you had the purpose in everything, Panginoon. Lord, we know, Panginoon, na patuloy, Lord, na gagamitin mo ang buhay namin, Panginoon, para rin makaabot, Panginoon, ng biyaya pa sa ibang mga tao. Thank you, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, continue to bless us. Continue to provide everything that we need. Lord, you are our great provider, Panginoon. Ikaw lamang, O God, ang nag-iisa, Panginoon, na kayang i-provide lahat ng pangangailangan namin. Maliit man ito o malaki, Panginoon. Thank you, Lord. Continue to bless, Panginoon, ang bawat isa. Patuloy na pagpalain, Panginoon, ang aming mga negosyo, O God. Pinagkakakitaan, trabaho man yan, Panginoon. In Jesus' name, Lord, patuloy, Panginoon, ang mataas, Panginoon, na pagpapala ang pagkaloob niyo po sa bawat isa, O God. Thank you, Lord. Thank you po sa lahat ng bagay, O God. Continue to bless din, Panginoon, ang mga tao, ang mga kapatid na wala pa pong kakayahang magbigay, O God. Patuloy, Lord, na patuloy na pagpapalain mo din ang mga kabatiran namin, O God. Patuloy, Lord, na Ikaw, Panginoon, ang makita namin sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming pagbibigay, O God. Bless us, Panginoon. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, pwede na po tayo magkaloob sa ating Panginoon. Pagkat naririyan ka palagi, di mati
Thank you, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Thank you, Holy Spirit. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon Diyos, sa araw na to. Maraming salamat, O Diyos, sa patuloy mo, Panginoon, na pakikipag-usap sa puso ng bawat isa. You said in your word, O God, in Psalms chapter 51, verse 10, Lord, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit, O God, in me. Lord, hindi namin kayang linisin ang puso namin. Ikaw, Panginoon Diyos, ang maglagay, Panginoon Diyos, ng puso, Panginoon Diyos, ng mayroon talagang banal na takot sa iyo at willing, Panginoon Diyos, na magpalinis. Lord, you said in your word in 1 John 1:9, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins and cleanse us in all our unrighteousness. Lord, right now, nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa sa amin. Yung gusto naming lumapit, gusto na namin magbago, pero hindi kaya. But I just pray, Panginoon, right now, ikaw ang nakakakita ng puso ng bawat isa. Ikaw ang nakakaalam, Panginoon Diyos, ng mga bigatin, Panginoon, ng mga pasan-pasan, Panginoon Diyos, ng aking mga kapatid na ito. Lord, napakahirap, Panginoon Diyos, na magbago kung kami lang. And right now, O God, para patuloy at tuluyan kami na makapasok sa iyo, Panginoon. Tuluyan mo, Lord, na linisin, Panginoon Diyos, ang puso ng bawat isa sa amin. Lord, we ask, O God, for your forgiveness and cleansing, O God, for all our uncleanness, O God. Lord, right now, maraming pong salamat sapagat hindi aksidente, Panginoon Diyos, na nakarating ang bawat isa sa lugar na ito at napakinggan ang iyong salita. Lord, anuman ang karumihan, anuman, Panginoon, ang mga bitbitin, Panginoon, na hindi pa naaalis up until now, we are surrendering, O God, everything, O God, into your hands in Jesus' name. Lord, sa iyo namin lahat ito, Panginoon, ipinagkakatiwala. Lord, thank you for being so patient, O God. Lord, grabe ang pagpapala, grabe ang pagmamahal, Panginoon Diyos, grabe ang pag-iingat na binibigay mo sa bawat isa sa amin. Lord, sa oras na to, sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon Diyos, ang lahat ng bagay. Lord, linisin mo, Panginoon Diyos, ang puso namin. We really wanted, O God, to make this altar, O God, be good, O God, unto you. And help us, O God, that our lives would always be, O God, a pleasing sacrifice. Lord, maraming pong salamat. Katulad ng aking dalangin din, Lord, kay Sister Catherine, patuloy mo siyang pagpalain in all areas, O God, of her life. At patuloy, Panginoon Diyos, na palalimin mo pa, Panginoon Diyos, ang kanyang relasyon sa iyo. And whatever the desires of her heart, O God, na magbibigay lugod sa inyo, nakikiisa kami lahat dito, O God, you grant it, O God, in the mighty name of Jesus. Lord, lahat ng aming mga kapatid na sumamba sa iyo, whether offline or online, you know what's inside our heart, O God. We're lifting everything into your hands. Wala kaming ibang papupurihan. Wala kaming ibang dadakilain, Panginoon Diyos, kung hindi ikaw lamang. Lord, maraming pong salamat. We are giving everything into your hands. Ang buong isang linggo, Panginoon Diyos, na darating, ikaw ang papupurihan, ikaw ang pasasalamatan, Panginoon Diyos. And Lord, right now, as we temporarily depart on this place, may the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and the communion of the Holy Spirit be with us all now and forever. Everybody say, Amen. Amen. Ayan po, natapos na po ang ating gawain. Pwede na po tayo magkamayan. See you next Sunday, everyone. There's a light that shine with hope.